Yo, what's up mga boss? Magbablog tayo ngayon dahil yung mga isda natin, kung may tatanong nyo, Kuya Kulotski, nasaan na ba yung mga alaga mo? So yung alaga natin mga bossing, don't worry kasi, ayan sila. Walang namatay kahit isa, kahit di ako nakakapag-vlog dito sa mga alaga natin. Andito pa yung gecko natin, dalawa yon. Yung mga isda natin, andito pa sila. Yung tarantula, nandito pa rin. Yung mga aso tsaka mga pusa andito pa rin. Ngayon mga bossing, kung natatandaan nyo yung isda natin na Oscar, malalaki na sila mga boss. Kailangan na natin silang ilipat sa bagong aquarium. Ito yung aquarium na yan mga bossing. Hindi kasya dito. No, tatama dito sa kahoy. Siguro maliit na sump lang. Pwede na dito siguro. Magmula dito tsaka hanggang dito yung sump na bibili natin. Kasi pag dito, hanggang doon sa dulo, hindi kakasya, tatama eh. Yung styrofoam, kailangan natin para dito sa ilalim. Naswap ko lang to mga bossing, itong aquarium na to. May kakilala ko rito malapit sa amin. Nakipag-swap siya, may aquarium siya malaki. Sabi ko, sige, swap nung mga speaker na tinitinda ko rito. So, naswap ko lang to sa dalawang speaker tsaka isang rice cooker. Styrofoam, bili tayo ng sump, oxygen, ano pa ba pwede nating ilagay dito. Sige, tara, punta tayo pet shop ngayon. Namiss ko nga yung gantong klase ng pagbablog mga boss. Yung lalabas tayo, gagala, bibili. Dahil nga lagi akong tutok ngayon sa trabaho, nagkakaroon lang ako ng dahilan para makalabas kung di dahil sa trabaho ko. Nakakapag-video pa rin naman ako kahit papano kung nanonood kayo sa akin sa TikTok tsaka sa Facebook. Doon nakakapag-post pa rin ako ng mga shorts video. Kadalasan nga ng mga binablog ko mga bossing is tungkol sa mga alaga natin, sa mga animals, tsaka lalong-lalo na sa mga toys. Alam nyo yan. Yung pag-YouTube pa rin talaga yung number one para maalis yung stress ko. Kaya kailangan talaga natin gumawa ng video at makapag-upload dito para malibang-libang din naman tayo. Hindi yung puro trabaho no? Ano lalagay mo sa chlorine? Wala. Ay, sarado pa. Kuya, magbubukas po yung pet shop. Alas 9. Pasok na po ako Medyo sarado pa Pero alas 9 naman na. Dito tayo sa pet totoy. Ito kasya to sa ano natin. Aquarium. Ganito kalaki kaso nga lang. Matatamaan yung isda dyan. Dapat pang maliliit na isda. Ang daming umang boss Ang lalaki. Ito, ganda ng shell Ito. Ano po? Energetic. Mas makapal na styro nga dapat bilhin natin. Kasi ayun, ganito kakapal Ganyan kalaking aquarium. Ganyan dapat yung Endley cherry natin. Ganyan dapat siya lumaki. Ganyan yun Ganyan ito, laki na nito. Pag nalipat siguro sa ganitong aquarium, lalaki pa yung Endley cherry natin. Ngayon lang ulit tayo napasok dito sa likod na to. Aray! Ayan, meron sila dito. Mga Oscar na maliliit. Ito mga Oscar din to. Ang dami. Ito yung magaganda ng oranda. Magaganda ng kulay ng oranda. Kaya ng mga pago. Ito. Hindi mo pa nga tawag nila dyan Dito. May tubig na pa yung aquarium Wala pa. Lalagyan ko pa siya ng ng styro sa ilalim bilagyan sa bukta dito sa... Oo nga, meron sa bayan. Tinignan ko, pwede pala ganito kanipis. Ganyan na lang kanipis yung bibili. Ganda mas makapal. Yung mga di uno. Ay, uno? Oo, konti lang naman differential. 20 pesos pa nga. Sige, makapal na lang. Taba nung isa pait. Parang nag-iba yung kulay ng ilalim ng niya. Hindi naman namin nakaharap na yun. Pero naanap pa naman namin na taas pa naman. Dati meron ako nito. Ay, tangina, nangtug pa ako. Dati meron ako nito. Ayan, tawag dito. Ay, ang tawag dito. Hedgehog. Ayan, dati meron ako hedgehog. Kung natatandaan nyo, noong mga unang nagbablog ako, napakadami kong hedgehog. Nanganak sila ng nanganak. Ano ba? Tom Goods ka ba, boss? Lambing ng pusa na to Uwi na kita, sige. Basta pag pare-pares mga Oscar, di nag-aaway-aaway yan. May mabubuli talaga kasi usually may mga mahihina, may maliit. Kaya nga ito, ginawa ko 2 batch. Meron silang tinatawag na shooter May ulo lumalaki. Wow! 3780.
Ano mas malaki? Ito yung sa'yo. Hindi, mas malaki yan. Ano bata pa to? Siguro mga 3 buwan, 2 buwan. Si Bear, may pangalan to Bear. Ano? Berta? Bear. Berti rin. Magkano? 500. Ha? Oo, 500 pwede na sa'yo. Tomorrow. Buta sumakto yung styro na nilagay natin. Lagyan na lang natin ng tubig to. Hila ng tubig eh. Baka doon na sa main pre. Di ba pinatry niyo? Parang dito matulog ah. Mga bukas puno na yan. Gapatak lang ano. Hina ng tubig yung isda natin baka mamatay eh. Yun, tumulo rin. Orasan natin kung gaano kabilis yan ah. Buti may isa pa akong tubig dito na pang-aquarium. Yan, para hindi mabigla yung mga isda. Pre, salin mo nga to dun. Sa aquarium. Yeah. Hop. Pwede na yan. Hindi, ganyan talaga kadumi yan. Galing sa aquarium yan. Okay lang yan. Ang problema, wala pa akong sump. Ang samantala, hanapin ko muna yung ano natin dito, ang filter. Dito pa kaya. Tomorrow. Ito, chinky, bait. Here I come. So good morning sa inyo mga bossing ko, no? Kinabukasan na to. Naayos ko na yung aquarium sa labas, nailipat ko na rin yung isda na dapat ilipat natin dito sa loob. So, bakit nga ba ako bumili ng aquarium kahapon? At kailangan nating ilipat yung isda doon sa labas. So, meron kasi kong isda rito na bago, mga bossing. May nagdala sa atin na subscriber na hindi ko na naabutan, na inabot lang dito sa tropa natin dito sa labas. So, 2 isda to mga bossing, no? Hindi ko nga alam kung dapat bang ipakita to dito, kung pwede bang ipakita to dito. Kaya kahapon, hindi ko muna sinabi sa inyo kung anong isda yung ilalagay natin dito sa aquarium na paglilipatan. So, nag-research naman ako, safe naman. So, meron tayo ditong 2 pirana. Baka kakyatin ako nito eh. Kaya natatakot akong alagaan eh. Pero mabait naman pala. Ito yung 2 pirana natin dito mga bossing. Medyo good size na to kasi malaki na sila, no? So, hindi naman pala totoo na katulad doon sa mga napapanood ko na movie na yung mga pirana kumakain ng mga tao. Kasi kahit ilubog ko yung kamay ko dyan, no? Hindi naman sila lumalapit. Basta-basta ha. Huwag mo lang ilalapit talaga yung kamay mo sa mukha nila kasi talagang kakagatin nila yan. Kasi balita ko, itong mga pirana, kumakain sila ng buhay na isda, karne, ano pa ba? Siguro kahit butiki ilagay mo dyan, kakainin nila eh. Medyo naiilang pa sila kung mapapansin nyo. Ayan, hindi pa sila komportable sa aquarium nila or talagang ganyan yung behavior nila, magalaw. Yung isang fin nung pirana, ayan o, medyo may kagat. Siguro may makakasama pa sila sa aquarium talaga. Kasi ito hindi naman niya inaaway eh. Yan, na-obserbahan ko to kagabi, hindi naman niya inaaway yan. Pero siguro doon sa pinanggalingan niya, yung fin niya is kinagat ng pirana. Talaga nga naman kamukhang-kamukha nila yung mga paku, mga boss. Ang pinagkaiba lang nila, yung paku, yan wala siyang red sa ilalim ng katawan niya. Etong pirana na to is talagang red na red yung ilalim niya, mga boss. Yan, sobrang laki ng aquarium nila para sa kanila, kaya dadagdagan pa natin yan ng isang Endley Cherry. Yung Endley Cherry doon kay Lapet Totoy na mas malaki dito. Yan, bilhin natin yung 500 lang naman binibigay. Ayaw pa nga nila kumain eh. Medyo naninibago sila dito sa aquarium nilang napakalaki. So sa research ko mga bossing, talagang napakadelikado ng mga pirana. Lalo na pag napakawalan mo sa ilog. Yun yung iniiwasan talaga na mapakawalan tong mga beast na to. Oo, totoo, beast. Kasi pag napakawalan mo to sa ilog mga bossing, talagang kakainin nila yung mga isda ron. And then possible na dumami sila. So, kailangan nasa aquarium lang din talaga to. Tsaka, tamang-tama lang dito sila sa loob para kung sakaling tumalon, dito lang sila makawala. Hindi na sila makawala sa labas. Tapos magtatalon sila papunta sa kanal. Tapos magbula sa kanal, mapunta sa ilog. Tapos kainin niya yung mga isda sa ilog. So, dito mas safe yung mga pirana na to. Tingin ko naman mababait sila kapag nasa loob ng aquarium. Pero yung ngipin nila talaga, mga matutulis talaga. Pero ito kasi maliliit pa. Yung ngipin nila, maliliit pa din. Sa mga susunod na video natin, update ko kayo kapag kumakain na sila ng karne.
Sa ngayon kasi hindi pa sila kumakain, naninibago pa talaga sila sa aquarium. So, pag nag-video ako sa susunod na about sa mga animals, pakita ko sa inyo kung paano sila kumain ng mga isda, ay, ng mga karne.